gusto ko lang magsabi kayo ng totoo kasi tandaan nyo, nakatape ito ha. Panghabang buhay, iba yung aamin kayo na hindi namin nakikita. Nakatape ito hanggang anak nyo, apo nyo, mapapanood ito. ABS-CBN ito. Naka-file ito. Okay? So, wag lang kayo magsinungaling. Yun lang ang mahalaga. Okay? Kasi tandaan nyo, ang hirap bawiin ang isang bagay na sinabi na sa telebisyon. Yun lang ang sinasabi ko sa inyo. Alright? Okay. Nung arestuhin kayo, saan kayo dinala? Diyan na po sa Tanay Rizal. Kapinpin po. Sa Kapkam Kapinpin. Anong ginawa sa inyo nung arestuhin kayo, Eleanor? Sa akin po, nakaposas po kami. Nakaposas? Ano pa? Wala po kaming pering nun. Wala kang piring. So, ang sinasabi nila, nakapiring daw sila. Wala po. Hindi totoo yun? Hindi piniringan ang lahat kayo? Apo. Hindi po, wala po talaga. So, ang palaging sinasabi ng mga detainees, nakapiring sila ng 2 araw for 36 hours. Hindi po totoo yun. Hindi totoo. So, Eleanor, ikwento mo anong nangyari sa'yo. Kasi po nung umaga yung kami po nag-toothbrush pa ng anong yun. Nagitla na lang po kami nung may nasabi may mga sundalo. Oo. So wala, hindi, ang sabi po sa amin, relax lang kayo kasi wala tayong kasalanan. Yun po yung sabi ni Dr. Clamor sa amin. So hindi po kami nag-alerto, basta lang po kami punta lang po doon kami sa taas, sa second floor po kasi kami. Standby lang po kami doon. So nang na lang po kami nung pababain kami, pinadapa kami ng kasi nga po may hinahanap daw sila doon na na yun na nga yung mga NPA nga doon po sa lugar na yun. Okay. Sa first 36 hours, magkakasama kayo o magkakahiwalay ang selda? Magkakahiwalay po. Magkakahiwalay. Ang kwento sa amin, habang umiihi, sundalo ang nagbababa ng pantalon ng babae at yung si Dr. Alexis Montes, sundalo ang may hawak pa nung ari niya, hindi siya nakaihi. Hindi po totoo yun. Santalang ang luag nga po yung aking posas na plastic, nakakaalis po. Nahayaan naman po kami nga po ang nagugas ng aming sarili. Hindi naman po yung totoo na sinasabing ihugasan ka ng hindi po. Hindi po. Talaga ako po talaga nagugas ng akin. Kasi makakahiya naman kung sila pang paghugasin nun. Grabe naman. Oo. So matanong ko sa'yo, hindi ka nakapiring? Hindi po. In 36 hours? Sino abogado nyo? May abogado ba kayo nung inaresto kayo? Meron po dumating kaso hinahanap po yung tunay na pangalan namin hindi po niya talaga matatagpuan kasi iba-iba pong pangalan na sinasabi namin. So, kailan kayo umamin na NPA kayo? Kinaumagahan na po. Inamin nyo ba na NPA kayo sa harap ng abogado? Alam naman po na NPA talaga kami. Inamin nyo ba na NPA kayo sa harap ng abogado? Sino yung abogado na nandun? Sigurado ka, sinabi mo hindi dumating yung abogado. May abogado ba nun? Dumating ilang araw na bago dumating ang abogado. Dumating po, hindi nga po alam, pinakita po yata doon sa na hindi naman po. Naghiwa-hiwalay kasi po, iba't iba po kasi yung pangalang ibinigay, ganun. Sinong abogado nyo? Kilala mo ba? Si Matibag po. Sino? Si Matibag. Sino abogado mo? Matibag po yung binigay sa aming attorney Matibag. Kung hindi mo siya kilala, kailan ka umamin na NPA ka? The day after ka inaresto? Noon din pong... Inaresto ka? Apa. So, umamin ka agad na NPA ka? Ikaw, Valentino? Ganun din po ako. Umamin ka na NPA ka kaagad? Ikaw? Kinabukasan na po kasi ang po kasi patakaran sa amin, wag daw po umamin. Parang tumatak sa isip ko na wag umamin. Tapos nalaman ko yung mga kasamahan ko pala ay umamin na. Di umamin na rin ako. Nandun na yung mga kasamahan ko, yung mga kaibigan ko rin sila. Alam nyo, isa lang ang abogado nyo, di ba? At yung abogado nyo mismo sinasabi, dumating siya 7 araw matapos ma-inquest. Naintindihan nyo ba yon? Yung abogado mismo ang sinasabing wala siya doon. Abogado nyo na yon. So, matanong ko, may abogado ba kayo nung inamin yung NPA kayo? Yun lang. Yun lang, yes or no? Meron na, diba? Meron na po nun eh. Alam namin Sino? Attorney Matibag po eh. Yung abogado nyo nga inaamin niya, 7 days daw siya dumating after kayo arestuhin. Hindi ko po totoo totoo Hindi totoo. Kasi, Anong itsura niya?
Payatot na hindi naman matangkad eh. Payatot, yun na may salamin. At sinabi nung abogado nyo, aminin nyo na NPA kayo? Sasabihin nyo ng abogado? Hindi po Pinatatago po pinapaamin. nila na NPA kami. Yun po yung sabi. Kasi tinago nila yung apelyido ko eh. Oh. Sinanap po nila ang tunay kong apelyido, yung karandang. Pinalit nila yung apelyido ko, Orhina eh. Okay. So, Valentino, ano bang totoo? Nung umamin kang NPA ka, kusa mo yung ginawa or may abogado sa harap mo? Kusa ko pong ginawa yun. So, walang abogado sa harap mo. Okay, kusa mong ginawa, inamin mo lang. Ba't mo inamin? Yun nga po, dahil nga sa, kahit noon pa man, na nag-isip na ako na maglaylo para una, makapiling ko sana yung pamilya ko, tapos, yun nga, matagal na panahon na rin ako na nasa Kilusan. Oo. Kaya yun. So, ito lang tanong ko ha, tinorture ka ba? Wala po. Siyempre, sasabihin mo sa akin, hindi ka tinorture. Etong tanong ko ngayon, bakit ka, eto lang gusto ko maintindihan ha, hindi ko sinasabing masama to, tama, wala. Gusto ko lang maintindihan ito. It defies logic. Sasali kayo sa NPA ng napakatagal, sasabihin mo sa akin nakapatay ka ng tao, 3. Sasabihin mo sa akin nakapatay ka ng sundalo. Napakatagal, nagtago kayo, miyembro ng NPA, nag-training at lahat-lahat. Para ngayon sabihin nyo dito sa akin, inaresto kayo ng sundalo, hindi tinorture at aaminin yung NPA kayo. Bakit pa kayo sasali sa NPA? Ba't pa? Yun ang tanong ko lang. Ba't pa? Eh, isang kalabit lang pala, aamin kayo. Di kunyari, nakita ko kayo, hinuli ko kayo, aaminin mo kaagad sa akin na NPA ka? Yun lang ang tanong ko. Ano po kasi yun eh, bali, siyempre po, sa amin, dahil nga, yung... Make me understand why you would admit to being NPA without being tortured, na ang tagal-tagal yung nagtatago, sinasabi nyo ang ganda ng trato ng AFP, ba't pa kayo pumatay ng sundalo? Kung aaminin nyo lang sa sundalo na NPA pala kayo. I mean, why? Ano po yun eh, yung nung nasa Kilusan pa kami dahil yun nga po yung pilit na isinisik sa isip namin na kapag kayo ay nahuli ng military o na ano, ay kayo ay totorturin, papatayin, ganon. Yun po yung parating, kumbaga, pinaliliwanag sa amin ng mga kasama. Pero nitong ano po, kuha kami dito sa Morong, at yun nga, nakuha kami ng military. Doon ko nakita na hindi naman pala ganon. Binigyan kami ng magandang trato. Ganon. Okay. So, matanong ko, sir, may anak po kayo? Wala po. Wala kang anak. Kayo, ma, may anak po. Kayo po, madam. May anak po. So, ngayong Pasko, pinili niyo po daw na manatili at makipagpasko kasama ng militar. Opo. Matanong ko lang, bakit po? Ayaw niyo bang kasama ang anak niyo? Kasama naman po namin yung anak namin dyan eh. Sa kulungan? Hindi, wala naman po kami sa kulungan. Nasa isang bahay po kami. Nasa isang bahay? Saan po yung bahay? Sa may Tanay po, doon sa may kampo. Sa loob din po ng kampo. So, nasa loob kayo ng bahay? Opo. So, mas gusto niyo po na nandun kayo sa loob ng Camp Kapinpin? Oo. Bakit po? Kasi po, katulad po naming sabi na lang na bumaligtad or nagbagong buhay, mahirap na po na bumalik pa kami sa sarili naming lugar kasi po papatay na po kami ng dati naming mga kasama. Kasi po ganun yung patakaran sa amin. Oras na nagsabi ka at nakipagtulungan sa AFP, sila na po yung papatay sa amin. So hindi na po kami pwedeng umuwi sa aming lugar. So, naniniwala kayo ngayon na papatayin kayo ng NPA na? Opo. So, go ahead. Yun po ang patakaran kasi sa amin. Pag po nagkamali ang bawat isa, talagang ang patakaran sa amin, papatayin po yan. Dahil tuwing nagkakamali ang mga kasama, meron pong nahuli, talagang pinapatay po yan. Kasi ang patakaran dyan, sinatawag na yan po ay yung paglabag sa aming samahan. So, ito lang tanungin ko po sa inyo. Nagkamali ba ang Pangulong Noynoy Aquino na pakawalan lahat kayo? Kasi tandaan po ninyo, hindi po kami ang nagpalaya naman sa inyo. Bukod tanging ang presidente ng Pilipinas ang nagsalita at sinabi
may problema sa pagkakaaresto, may problema sa ebidensya, hindi ito tatayo sa korte. Tatanungin ko lang kayo ngayon, mauna tayo kay Mang Valentino, nagkamali ba ang Pangulong Noynoy Aquino sa pagtitiwala? Go ahead. Nagkamali ba si Pinoy? Nagkamali ba ang Pangulo sa inyong lahat? Sa akin po, ang masasabi ko, hindi ko din po alam kung bakit gano'n yung naging pasya ng Pangulo dahil nga po, isa rin naman po kami sa nagpapatunay na yung pong 33 ay yung po ang mga kasamahan namin, NPA, bakit yan na gawa na ganoon na makalaya? Oh. So, nagkamali po ang Pangulo? Siguro. Siguro. Okay, what about you, Sherilyn? Ganun na nga po, nagkamali po si Noynoy kasi kami na pong 5 nagpapatunay na kasamahan po namin yung 38 na yun na miyembro po sila ng MPA. Kung ayaw po nila maniwala na kami MPA, sila na po ang bahala doon kasi talaga nagpapatunay na ako ay isang MPA dahil ang asawa ko pa, yung asawa ko nun, na-rescue po sa Lucena kasi nun. Na-rescue? Sino yung asawa mo sa Si NPA? Fernando Tawagon po. Okay. Na-rescue siya ng NPA sa Lucena. Opo. So, matanong ko lang, buhay pa ba asawa mo? Namatay po siya na-enkwentro po sila sa Pitugo, Kinagasan noong July 16. Noong July 16. Okay. Alright. What about you, Eleanor? Sa akin po, masasabi ko lang po kay Noynoy, siguro po, meron pong pagkakamali sa naging desisyon kasi po, yun naman po ang totoo na NPA kami. So, mas lamang lang po kasi yung kasinungalingan na sinasabi nila na health worker sila. Hindi po totoong health worker kasi ang katotohanan, mga kasama namin silang NPA talaga. So, mas lang po talaga na mali yung naging ni Noynoy sa amin po. Eleanor, matanong ko lang, doon sa 43, definitely may doktor. Apa. You have Dr. Montes, you have Dr. Clamor. Lahat ba doon ay hindi skilled at all? Sinasabi mo, walang health worker? Wala. Wala. Lahat yun, peke. Apa. Ano yung trabaho ng iba na napakawalan? Yung, kasi po na lang namin doon, is no training na lang po. Ilan po kasi yung nagtuturo sa amin doon, nag-instructor na rin po sa amin doon. Kaya doon na lang po namin na sa training namin doon. Yung dalawa na nanganak sa, I think, PGH, no? Na natili sa PGH. Yun, sila ba ay NPA din? Opo. Magaling nga po silang magturok-turok ng akyo. Sila nagtuturo sa amin noon doon. Sanay na sila na magturo po.